Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. The Gospel of John, chapter 15, verses 9 to 12. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyong kagalakan ko at nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. What pleases the Father? Ano ba ang kinalulugdan ng ating Ama sa langit? Alam niyo po, no, dito sa mga verses na binasa natin, binibigyan tayo ng tip ni Lord. Ano po, ang ating Panginoong Hesus na mismo ang nagbibigay ng tip sa atin kung paano tayo mananatili sa pag-ibig ng Ama. At malinaw po sinasabi niya, katulad ng kanyang ginagawa na tinutupad niya yung utos ng kanyang Ama at nananatili siya sa pag-ibig ng Ama, ganun din daw po ang dapat nating gawin. Ano po? At mararanasan natin sa ating buhay, normal lang yung answered prayers, normal lang na maranasan natin yung lubos na kagalakan at yung fruitfulness, yung pamumunga sa buhay na ito. Kaya alam niyo po, dito sa mga verses na ito, napakasimple ng sinasabi ng Panginoong Hesus Gawin niyo lang yung kagustuhan ng Ama. At yung pagpapala sa buhay, mararanasan ninyo. At malinaw po yan sa John chapter 15, kusang dadaloy sa atin yung pong nais ng Ama na maranasan natin bilang mga anak ng Diyos. Ngayon, may mga tao sa mundong ito na hindi nila ginagawa yung kagustuhan ng ating Ama. So malinaw po yan. Ang sabi ng Panginoon sa kanila doon sa John chapter 8 verse 44, ang diablo ang inyong ama, ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. So meron palang mga ganong tao, ano? At yung mga tao pong hiwalay kay Kristo, ano po, kadalasan yan po yung nature nila. Makikita nyo po yan. Obvious na obvious sa mundong ito. Ano po, kasi ang nature ng kaaway, binanggit po yan sa John chapter 10 verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Kaya minsan hindi tayo aware ano po ginagawa ng maraming tao o maging tayo nung hindi pa natin kilala si Lord ano po yung kagustuhan ng diablo. Kaya alam niyo masakit yung pananalita na ginamit ng Panginoong Hesus dito sa mga Hudyo na hindi naniniwala sa kanya. Sabi niya, ang diablo ang inyong ama. Ngayon, mababasa niyo sa 1 John chapter 3 ano po na maging si Cain, ano po, ginawa niya yung kagustuhan ng diablo. Kaya malinaw yung mga tao daw po na katulad ni Cain, ano po, hindi marunong magmahal, ano po, malinaw na anak ng diablo. Kaya masakit yung katotohanan na yun, ano po. Kaya dapat alamin natin ano ba yung nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. At ang ating Panginoong Hesus, sinabi niya na siya mismo, ano po, ginagawa niya po what pleases the Father. Kasi ang nature ng Father, ano po, life, ano po, pag-ibig, ano po. At ang sabi sa John chapter 5 verse 26, kung paano ang Ama mismo ang pinagmumulan ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng karapatan. Kasi gusto ng Panginoon na yung nature ng Ama, maranasan din natin. Kaya yung eternal life na pag-aralan natin nakaraang linggo, nature po ng Diyos yan. Ano po? At ang sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 10 verse 10, na parito ako upang ang mga tupa, tayo po yung tinutukoy niya, ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Kasi nai-impart po sa atin yung nature po ng Diyos. Ano po? At kapag na-impart po sa atin yun,
mararanasan natin yung tinatawag na buhay na ganap at masagana. Ngayon, ano po, kailangan makilala natin kung sino talaga yung pong tunay na sumusunod sa Diyos. Ano po? Kasi sabi sa John chapter 10 verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa at nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So ito hindi debate ano po kung sino talaga yung totoong born again o hindi. May palatandaan naman pala ano po na kung sino yung mga totoong mga anak ng Diyos. Makikita kasi yan doon sa kanilang pamumuhay kung ginagawa nila yung kagustuhan ng Ama. So sabi po sa 1 John chapter 5 verse 14, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang kapatiran. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Kung totoo ka palang na born again, isang palatandaan, lumalakad ka ng may pag-ibig. Ano po? So, nasagot na siguro yung question ninyo sa inyong isipan, ano? Sino ba talaga yung totoong mga anak ng Diyos o yung mga totoong born again child of God? Malinaw po sa verse na ito. At sa 1 John chapter 5 verse 9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. So yun din po, isang palatandaan, sumusunod yung totoong anak ng Diyos sa mga utos ng Panginoon. Hindi na siya nagpapatuloy pa sa pagkakasala. So, with this, makikita ninyo, no, ang totoong anak ng Diyos, lumalakad ng may pag-ibig. Ano po, kaya huwag kayong sasali dun sa mga gawain po na nagpo-promote ng galit, hatred, ano po, pagsisinungaling, ano po, at even murder. Kasi nature po ni Satan yan eh. Hindi nyo po napapansin yan. Napapanood nyo po sa inyong mga television, sa radyo, napapakinggan ninyo, sa social media, sa politics, ano po, sa mga gawain ng iba't ibang uri ng grupo ng tao. Kadalasan ang pinopromote po, hatred, ano po, kasinungalingan, at maging yung tinatawag na jealousy, murder. Ano po, pero kung kayo po ay natututong magmahal sa inyong kapwa, mapagpatawad kayo, mapag-unawa, namumuhay kayo ng may kapayapaan, lumalakad po kayo ng may pag-ibig at napiplease nyo ang inyong Ama sa langit. Ano po? Pangalawa, yung pagsunod po, napakahalaga po. Kasi ang totoong Kristiyano, sumusunod po yan, nakikinig po siya sa tinig ng kanyang shepherd. Ano po? Kumbaga, isa siyang tupa na nakikinig at kilala sila ng Panginoon. Ano po? Kasi malinaw sinabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa kanyang ng Panginoon ay marunong sumunod sa kanyang kalooban. So, ang testing pa rin palagi sa bawat araw para ma-please natin ang ating Ama ay ang pagsunod. So, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Sa bawat araw, pinapaalalahanan mo kami na ang kagustuhan mo pala sa iyong mga anak ay yung pong mamuhay kami ng may pag-ibig at sumunod sa iyong mga utos. At kapag nagagawa namin ito, Panginoon, nagbibigay kami ng kaluguran sa iyo at nagaganap namin ang iyong kagustuhan. At normal lang na maranasan namin yung answered prayers, yung lubos na kagalakan at pamumunga sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Purihin ka. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.